Magandang umaga sa ating lahat. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Enteng with international name na Yagi as of 5 in the morning, araw ng Martes. As of 4 in the morning po ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Enteng sa coastal waters po ng Paway sa Ilocos Norte na po. At tagday nitong hangin na 75 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 125 km per hour at kumikilos pa rin po pahilagang taluran sa bilis na 25 km per hour. So kapansin-pansin po yung bahagyang paghina nitong si Bagyong Enteng dahil dumaan ito sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera region, yung mga bulubundukin na lugar po doon. Ang siyang bahagyang nagpahina, subalit pagdating po dito sa may West Philippine Sea mamayang umaga ay posibleng unti-unting lalakas muli itong si Bagyong Enteng. Samantala, based naman sa ating latest satellite animation, asahan pa rin pong mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Itong mga kulay pula at kulay orange, associated pa rin po yan sa may western section ng Luzon and Visayas, doon sa southwest monsoon or habagat na siyang bahagyang pinalalakas pa rin po nitong si Tropical Storm Enteng. Habang kapansin-pansin din po itong cloud clusters or kumpulang ulap sa may silangan ng Luzon na nag-e-extend pa hanggang sa labas po ng ating area of responsibility at posible diyang may mabuo pa rin na low pressure area or mahinang bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw, kaya patuloy po tayo magmonitor. Sa ngayon, meron din po tayo nakataas na heavy rainfall warning. As of 5 in the morning po yan, meron tayong orange warning sa Metro Manila, Zambales, and Bataan. So ibig sabihin po intense rains or malalakas na mga pag-ulan na mararanasan doon sa mga nabanggit natin na areas. Habang meron naman tayong yellow warning dito pa rin sa may areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, and Cavite. So ibig sabihin heavy rains po at possible pa rin ang mga pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas. Kaya lagi po tumuto dahil possible pa rin yung mga heavy rainfall warnings po sa mga susunod na ating bulletins. Ito po yung ating latest track ng Pag-asa regarding kay Tropical Storm Enteng. As of 2 in the morning, nandito pa siya sa may area po ng Apayawin, Kaninga. Inaasahan po na ito ay tatawid pa dito sa may areas po ng Ilocos Region. As of 4 in the morning, nasa may Ilocos Norte na nga. At inaasahang kikilos dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali hanggang sa hapon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm dahil ito'y nasa may karagatan na at unti-unting kikilos na pakaliwa or westward hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw or umaga. Posible siyang maging typhoon pa habang nandito sa may area ng South China Sea at makarating dito sa may Southern China sa mga susunod pa na araw. In terms of its winds or its effect, kung mapapansin po nila, nasa around 300 to 400 kilometers po yung diameter, yung kabuwang lawak nitong si Bagyong Enteng. At pagsapit dito sa may karagatan, ay posible pa rin kumahagip ng malalakas na hangin itong Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region nitong si Bagyong Enteng. Estimated location po natin mamayang hapon is around 110 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte, offshore po. Then pagsapit naman bukas ng madaling araw, nasa loob pa rin siya ng PAR, 2 a.m. at around 315 kilometers west of Calayan, Cagayan. At pagsapit naman po bukas ng hapon ay nasa labas na ito ng ating PAR at around 415 kilometers west of Cagayan. Ito naman po yung mga areas natin na may tropical cyclone wind signals or babala po ito sa hangin. Signal number 2 pa rin sa may Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, at ang kanlurang bahagi po ng mainland Cagayan kabilang ng Babuyan Island. So ito po yung mga karanas ng gale force winds or malalakas po na mga hangin sa mga susunod na oras. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 or strong winds sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion of La Union, gayon din ang Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, gayon din sa Batanes, natitirang bahagi pa ng Cagayan, kabilang na rin ang Babuyan Islands, Isabela, northern portion of Nueva Vizcaya, at northern portion of Quirino. Yung ibang areas pa rin po dito sa may Aurora and other parts of northern Luzon ay nabawasan na po yung ating tropical cyclone wind signals. At aasahan pa rin natin habang kumikilos pakaliwa itong si Bagyong Enteng ay mas mababawasan po yung ating mga wind signals in some areas of northern Luzon mamayang tanghali. Pagdating naman sa mga pag-ulan, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na ulan doon sa mga areas na pinakamalapit sa bagyo kabilang na dyan ng Ilocos Region at dahil naman sa habagat sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. And please take note po, doon sa mga areas like Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magpapatuloy po ang heavy to intense sa mga pag-ulan hindi lang ngayong araw
kundi hanggang sa araw po ng Thursday. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at pagbuho ng lupa sa inyong lugar. Samantala, meron naman tayong moderate to heavy rains for today sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera Region. Direktang epekto ng bagyo, habang may habagat pa rin na iiral ngayong araw dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi po ng Palawan, kaya't possible pa rin tayo magtaas ng heavy rainfall warnings dito sa mga areas nito sa susunod po na 24 oras. By tomorrow, halos yung mga lugar na rin po na yun ang magkakaroon ng moderate to heavy na mga pagkulan, 50 to 100 millimeters over the entire Ilocos region, ganyan din sa Benguet, Nueva Ecija, Tarlac pa rin, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Northern Palawan. Habang pagsapit po ng Thursday, bahagyang mababawasan yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas na ulan, kabilang ng Pangasinan, pero nandyan pa rin po sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila pa rin po, halos buong Calabarzon at hilagang bahagi pa rin po ng Palawan, kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa at kung lalabas po ng bahay, ay make sure na meron tayong pananggalang hindi lang po sa ulan, kundi maging sa mga pagbaha. And dahil naman po sa southwest monsoon na siyang iiral pa rin sa mga susunod na araw, ay magkakaroon din tayo ng gusty conditions o yung paminsa-misang malakas po na hangin na hindi naman galing mismo dito kay Bagyong Enteng kundi dahil sa habagat. Gusty conditions over Ilocos region for today, gayon din ang Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol region, Western Visayas, Negros Island region, and Northern Samar. Habang bukas, meron pa rin pabugso-bugsong hangin dito sa Ilocos region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol region, Western Visayas, and Northern Samar. And in terms of our waves, sa mga coastal waters po natin, meron tayong gale warning pa rin or babala sa matataas na alon dito sa may Northern and Central Luzon, kabilang ng mga baybayin ng Batanes, pababa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, hanggang dito sa may Aurora. So tinanggal na po natin yung gale warning sa may Quezon and Camarines Norte. Hanggang 4.5 meters po yung magiging taas sa mga alon ngayong araw. Dito sa mga areas na to, equivalent sa 1.5 palapag po ng gusali, delikado sa small sea vessels. Kung merong wind signal, automatically po suspended for all types of sea vessels. Pero kapag gale warning at wala naman pong wind signals, yung mga small sea vessels po possible na pagbawalan pumalaot. At yung storm surge naman po, daluyong ng bagyo na 1 hanggang 2 metro, possible naman po dito pa rin sa norte, kabilang na mga baybayin dito sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur.